Magandang araw mga kakibuloy. Ngayon mga kakibuloy, i-reveal ko kung magkano po ang isang sahod ng isang mekaniko dito sa Japan o yung training visa holder lang. Hindi yung training visa holder ay iba po sa working visa holder. Yung training visa holder mas mababa po yung sahod namin kaysa sa working visa holder. Yung training visa holder mas kukunti yung mga anong tawag doon, yung mga ano man tawag doon, ang hirap bigkasin. Example, sa working visa kahit kapag holiday double pay. Sa amin mga training visa kahit holiday dito isang araw pa rin yung sahuran. Ganon yung training visa mga kasugoy. Kaya ipapakita ko ngayon sa inyo kung magkano yung sahod ko at sabay-sabay nating kukwintahin. Ito po yung payslip namin. Ito po yung payslip namin. Papakita ko sa inyo kung makakaipon ba ako o hindi. Kasi nga mababa po yung sahuran dito. Kaya panoorin niyo muna to. Ito yung mukha ng payslip dito sa Japan. Yan. Burahin natin yung mga pangalan ng kumpanya. Yan. Ito yung number of days namin. 21 days. Sa loob ng isang buwan, 21 days lang po yung pasok namin. 21 days, tapos equivalent niya ng 160 hours kasi everyday 8 hours lang po yung trabaho namin. Yan, 168 hours. Ang kabuuan sahod namin dyan ay ito, 148,344 yen. Yen pa yun, hindi yan peso, yen. Ang pagpasa niyan, Juyong Mang Haseng Sambiako yung Juyong yen. Yan po yung sahod. Wala pang kaltas yan wala pang kaltas yan sa ang tawag doon, kaltas sa mga bahay kuryente, ngayon kakaltasan yan. Ito kinakaltas sa amin dyan buwan-buwan. Itong 7,680 plus 13,721 plus 445. Yan po yung tax at saka yung para sa insurance namin. Ang buong nakaltas ito 21,850. Buwan-buwan yan kinakaltas sa amin, sa sahod namin. Halos dalawang lapad din. Ang natira sa 140,000 ito 126. Babawasan pa yan. Yung 126, babawasan niya ng ito at saka itong bahay. 10,000 sa bahay. Ang matira po, ito na po yung pinakasahod namin. Ito na yung papasok talaga doon sa bangko namin. Ganyan po. Ganito po yung sahodan namin dito sa 114. Yan po yung papasok talaga sa bangko namin. Pero hindi pa yan malinis kasi kukuhanan pa namin yan ng pagkain, ilaw, gas, tubig. Galing dito sa 148, ang natira po sa 148,000 yen, ito na lang 114,000 yen. Ngayon, susulat natin. 444. Yan po yung papasok sa bangko. Bali, ano yan? 11 lapad. Yan 11 lapad, babawasan ko yan ng yung 11, babawasan ko yan ng 3 lapad. 30,000. Ang matira niyan 8,000.
30,000 para sa ilaw, tubig, gas, pagkain. Lahat-lahat na yan, 3 lapad. Kasi yan sa isang buwan. Ang natitira dyan, 8,000 mang. 4. Yan yung natira. Yung 84,000, ang equivalent niyan sa Pilipinas siguro nasa mga 30,000 pesos. 30,000 pesos. Ipapadala ko dyan sa pangkonsumo ng pamilya ko doon. Ipadala ako ng 5 lapad. Buwan-buwan yan pangkain. 5 lapad. 50,000. Ang natira dyan, 50,000. Ang natira dyan, 3,000, 30,000, 444. $30,444. Tapos, yan 30,444, ipapadala ko yan sa utang ko sa Pilipinas. Yung 3 lapad, 30,000 yun para sa utang. Ang matira sa akin yan, ito, 4,444. Yan yung savings ko sa loob ng isang buwan, 4,444 yen. Kumbaga, kung sa Pilipinas to, nasa ano to? Nasa mga 2,000 pesos monthly. Yan yung naiipon ko monthly. Ganyan po yung sahuran namin dito sa Japan. Kung sa tingin nyo na masaya dito sa Japan, mas maganda ang buhay dito sa Japan, subukan nyo pong mag-apply at pumunta dito para kayo mismo ang makapagsabi kung maganda o okay nga ba ang magtrabaho dito sa Japan. Ginawa ko ang video na to hindi para i-discourage yung mga tao na gusto o nangangarap na magtrabaho dito sa Japan. Pinakita ko lang to para malaman na anong tawag doon, para malaman nyo kung magkano nga talaga yung sahuran dito sa Japan. Kung wala kang pamilya, wala kang asawa, wala kang anak, siguro makataipon ka ng malaki-laki. Pero pag may asawa, may mga anak ka, siguro makataipon ka din ng konti, hindi masyadong kalakihan kasi kailangan mo pakainin yung asawa mo ng buwan, mga anak mo ng buwan, tama nga lang sinabi na dito sa mga lahat ng magaling dumiskarte kung paano magtipid ng pira. Kaya nga dito sa Japan, ang pinakapaborito ko sa akin dito, itlog. Nagtaka kayo sa 30,000 sa 3 lapad, ang laki. Mas ano kasi dito sa Japan, yung mga pagkain dito sa Japan, talagang ang mamahal. Wala kang yung bigas lang, ang bigas pa lang, mga tinapay, puro mahal. Mahal talaga dito, mahal yung expenses dito sa Japan. Kaya ang naiipon ko sa loob ng 7 buwan, ito, binibilang ko ngayon. Ito, mga barya. Yan yung naiipon ko sa loob ng 7 buwan. Binibilang ko kasi ano ko yan ngayon, i-grocery ko kasi marami na masyado. Nakakahiya naman, iisa-isahin ko pa yung ihulog doon. Kaya ngayon, habang kukunti pa lang, siguro nasa mga nasa mga 2.5 yen. Sige, babay muna. Para sa nangangarap papuntang Japan, go pa rin kayo. Hindi ko kayo discourage kung magkano yung sahuran dito. Pero kailangan mo, pag nandito ka na, kailangan mo maging masinop at maging matipid para makapag-ipon ka pag uwi mo sa Pilipinas. Babush.